Nagmamadaling naghugas muna ng kamay si Carmen para iwan ang hinuhugasan niyang mga plato para puntahan ang anak na nasa banyo. Paliliguan na rin kita ha, para makapaglaro ka na sa labas. Maraming tatahiin si mama kaya dun ka muna kila Aling Bebang, okay? Okay po, ma. Napangiti na lang si Carmen dahil natutuwa siya na naiintindihan ni Carson ang kalagayan nilang mag-ina. Hindi na niya kailangan makipagkulitan sa kaniyang anak para hindi siya maabala sa pagtatrabaho. Ma, bigyan mo po ako ng 5. Bibili ako ng ice candy. Sige, sandali lang. Tumayo si Carmen matapos niyang bihisan si Carson para kumuha ng pera. Pagbukas niya ng cabinet ay bumungad sa kaniyang isang puting sobre na may lamang lilibuhin. Napalunok na lang si Carmen at ipinailalim na lang yun sa iba niyang gamit. Galing kay Patrick ang pera na yun. Sustento para kay Carson. Pero kahit na minsan ay hindi pa ginalaw ni Carmen ang mga pera na yun dahil meron naman siya. Kaya niya pang sustentuhan si Carson at gusto niya na hanggang kaya niya, hindi siya hihingi ng tulong kay Patrick dahil may sarili na itong pamilya. Hanggat maaari, ayaw na niyang mamagitan sa mga ito. Hello Philippines! Nandito ulit ang pinakamagandang ninang ni Carson! Napailing na lang si Carmen nang marinig ang malakas at matinis na boses ni Betty. Hello, kumare ko! Nasaan ang inaanak ko? Nandun sa labas, nakikipaglaro. Nako, hinayaan mo na naman sa labas ang inaanak ko. Baka mahawa yun sa mga kuto ng kalaro niya. Maglubay ka nga, Betty, ang OA mo. Araw-araw malinis yung anak ko. Etchos mo naman. Oh, ito. Nag-grocery kami ni Ian at dinamay na namin kayo ng inaanak ko. Itinigil muna ni Carmen ang ginagawa niyang pananahi para matamang tignan ang kaniyang kaibigan na may dalang mga paper bag. Na naman, Betty, kakabigay mo lang nung nakaraan sa amin. Hindi mo naman kami kargadong mag-ina. Ay, hindi ko tinatanong kung kargado ko ba kayo o hindi. Kusang loob yan, Carmen. Hindi naman bigat sa loob kong ginagawa ko sa inyo kaya go lang ng go. Hindi naman pwedeng palaging ganyan. Naghahanap, whoosh! Stop na, okay? Ito mga damit ko yan na hindi ko nakasya sa akin dahil lumaki ang balakang ko. Isuot mo mag-ayos-ayos ka, Carmen. Aba, bata pa tayo, huwag tayo masyadong magpahuli. Paano ko na makakahanap ng bagong daddy ni Carson? Yan ka na naman. Hindi mo ba naaalala yung huling beses na ginanian mo ko? Tinignan ni Carmen ang kaibigan niya na ngayon ay napapangiwi na lang nang maalala nito ang ginawa sa kanya nitong paglakad kay Patrick. Oo nga pala. O sige, mag-ayos ka na lang para sa anak mo, para ma-inspire siyang ipagmalaki ka. Natawa na lang si Carmen bago mapailing dahil sa kalokohan ni Betty. Wala pa rin talaga itong pagbabago. Pero girl, wala na ba talagang chance sa mga boylet na interested sa'yo? Mas mahal kong anak ko, Betty. Isa pa, babae si Carson. Mahirap magpapasok ng ibang lalaki sa bahay namin dahil hindi ko alam kung ano talaga ang pakay niya. Mas uunahin ko na ang kaligtasan ng anak ko. Sa bagay, may point ka dyan, BFF. Ang tali-talino mo talaga. Kaya sayong-sayo ako eh. Pero wala ka na ba talagang balita sa kumag mong ex? Natigilan si Carmen dahil sa naging tanong ni Betty sa kanya. Hindi pa nga pala niya na ikukwento rito ang tungkol sa biglaang pagsulpot ni Patrick sa bahay nila noong nakaraan. Hindi niya kasi alam kung paano ipapaliwanag kay Betty. Alam niyang maghihisterikal ito kapag nalaman na nanggaling na sa bahay nila si Patrick. Nag-iwas na lang ng tingin si Carmen at ginawang abala ulit ang sarili sa pananahi na ginagawa niya. Wala pa rin. Ang tigas talaga ng lalaki na yun. Tubuan sana siya ng kulugo sa bayag niya. Leche siya. Magaling tumikim tapos hahayaan ng nakatiwawang. Nabubwisit talaga ako sa kanya. Masasampal ko siya kapag nakita ko siya. Tahimik na lang si Carmen at hinayaan na magbunganga si Betty tungkol kay Patrick. Hahanap na lang siya ng ibang pagkakataon para sabihin dito ang tungkol sa ginagawang pagsustento sa kanila ni Patrick. Papa,
Laro po tayo sa labas! Napatingin si Patrick sa batang lalaki na kaedaran lang ni Carson. Ito ang anak nila ni Helen. Nakangiti ito sa kanya habang hawak ang saranggola na ginawa niya para dito. Sige, maglalaro tayo. Tipid na ngumiti si Patrick bago tumayo at samahan sa labas ang kanilang anak. Sa dalampasigan sila pumuesto ni Paulo dahil doon malakas ang hangin. Tinulungan niya itong mapalipad ang saranggola bago siya maupo sa isang tabi para panoorin ang batang masayang nagpapalipad nito. Hindi niya maiwasan ang pangiti habang pinapanood si Paulo, pero sa ngiting yun ay may nakakubling lungkot dahil naaalala niya ang anak nila ni Carmen na si Carson. Napapaisip siya kung ano na kaya ang ginagawa ng kanyang mag-ina sa mga oras na ito. Ang laki na ng anak natin. Sumikdo ang puso ni Patrick nang marinig niya ang boses ni Helen sa kaniyang likod. Ito ang babae na pakakasalan niya ilang buwan pa mula ngayon. Oo, lumalaki na si Paulo kaya kailangan na niyang mag-aral. Gusto ko sanang sa syudad siya mag-aral para hindi na siya mahirapan makisalumuha sa iba kapag napunta siya sa Maynila. Hindi ba masyadong malayong lugar na yun? May eskwelahan naman dito sa isla. Ayos na naman kung dito mag-aral ang anak natin, Patrick. Iba pa rin kapag sa university siya nagkolehiyo. Saka, ayaw mo ba nun? Lalaki sa mataong lugar si Paulo. Mas malaking advantage ang bagay na yun. Pero gusto ni Amang na rito sa isla lumaki si Paulo. Gusto nilang magkaisip ang anak natin sa isla na sinilangan niya. Huminga ng malalim si Patrick at malumanay na hinarap ang kausap. Napakaamo talaga ng mukha nito at parang hindi marunong magalit. Malaanghel ang mukha ni Helen na kahit sinong makakakita sa babae ay mabibighani talaga rito. Pero hindi siya isa sa mga taong yun. Naiintindihan kong gustong mangyari ng amang mo pero ang sa akin lang, iba na ang henerasyon ngayon, Helen. Mas makakabuti kay Paulo kung lalaki siya sa lugar kung saan mulat na ang realidad niya. Saka hindi naman kalilimutan ni Paulo ang isla. Magpapalago lang siya ron sa syudad para sa inyo. Sa atin. Gusto ko rin ang sinasabi mo, Patrick, pero hindi ko magawang kontrahin ang gusto ni Amang. Napabuntong hininga na lang si Patrick. Sa 5 taon niyang pamamalagi sa isla, ganito ang naging buhay nila. Wala siyang sariling desisyon para sa kanilang pamilya. Kailangan munang kumonsulta sa mga magulang ni Helen bago gawin ang mga gusto nila. Sige, ako na lang ang kakausap kay Amang para ipaliwanag ang tungkol sa gusto natin para kay Paulo. Luluwasin ako sa Makalawa para bisitahin si Mama na may sakit. Talaga? Pwede ba kaming sumama ni Paulo? Para makilala na rin niya ang lola niya. Pwede naman kung papayagan kayo ni Amang. Nakita ni Patrick na pumungay ang mga mata ni Helen dahil sa sinabi niya. Alam kasi ng babae na hindi papayag ang ama nito na sumama sila kay Patrick. Masyadong mahigpit ang mga magulang ni Helen at pati siya ay nasasakal na. Kaya naman gumagawa na lang ng dahilan si Patrick para makawala siya kahit na ilang araw lang sa isla. Gusto niya na ring mapuntahan sina Carmen dahil hindi nagpaparamdam ang babae sa kanya. Nag-aalala siya na baka kung ano na ang nangyari sa kaniyang mag-ina, kaya naman bibisita ulit siya kahit na sinabihan na siya ni Carmen na wag na muling magpapakita sa kanila. Pero desidido na si Patrick. Magpapakaama rin siya kay Carson kahit na anong mangyari. Ma! Mama! Anak, maaga pa. Matulog ka muna ulit. Mama, gising na, dali! Carson, Mama, nandyan yung kaibigan ng papa ko. napabalikwas si Carmen nang marinig niya ang sinabing yun ni Carson. Isa lang naman ang nagpapakilala kay Carson na kaibigan ng papa nito pero nagkausap na sila ni Patrick kaya imposible na ito ang sinasabi ni Carson. Pero kinabahan pa rin siya kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto at halos mabuwal si Carmen nang makitang may tao nga sa kanilang sala. Dapat tinuturuan mo si Carson na huwag magbukas ng pinto kapag may kumakatok at wala ka sa paligid. Anong ginagawa mo rito, Patrick? Nag-usap na tayo, diba? Hindi ka na dapat nandito. Tatanggalan mo na ba talaga ako ng karapatan kay Carson? Uy, nakita mo po si papa ko? Ano po sabi ni papa ko? May pasalubong po ba siya sa akin? Nagkatinginan silang dalawa ni Patrick nang sumingit si Carson sa usapan nila para tumakbo palapit kay Patrick.
Inilis ni Patrick ang mga tingin nito sa kanya para tignan ang anak nila. Oo, may pasalubong siya sa'yo. Ito, tapos pinapabigay niya rin to. Inabot ni Patrick ang isang paper bag kay Carson at isang picture. Nanlaki ang mga mata ng anak nila at tumingin sa kanya. Mama, ikaw to! Mama, kamukha mo po yung nasa picture! Mabilis na lumapit si Carson sa kanya para ipakita ang hawak nitong picture at nagulat na lang si Carmen nang makitang silang dalawa ni Patrick ang nandoon. Mama, si Papa ko to? Oo. Si Papa mo yan. Kamukha ko, di ba? Nakangiting tanong ni Patrick kay Carson. Nahigit na lang ni Carmen ang kaniyang hininga bago yukuin ang kaniyang anak. Sa kwarto ka muna, Carson. Tignan mo muna yung mga pasalubong ni Papa sa'yo. Tatawagin ka na lang ni Mama kapag pwede nang lumabas. Okay lang po ba? Opo, Mama. Pogi po pala Papa ko, Mama. Ngumiti na lang si Carmen bago panoorin si Carson na pumasok sa kanilang kwarto. Nang masiguradong hindi na sila naririnig ni Carson, ay hinarap ni Carmen si Patrick. Hindi niya mapigilan ang nararamdaman para sa lalaki na ngayon ay prenteng nakaupo sa kanilang sofa. Umalis ka na, Patrick. I want to be her father. Naririnig mo bang sinasabi mo, Patrick? Gulo tong pinapasok mo. Umuwi ka na sa pamilya mo. Magpapakaama ako kay Carson. Desisyon ko yun at sigurado na ako. Hindi mo na mababagong isipan ko. Ano bang sinasabi mo, Patrick? Naiintindihan mo bang sitwasyon natin ngayon? Sa'yo na mismo nang galing na mapapahama kami ni Carson kung lalapit ka sa amin. Ayaw ko ng gulo, Patrick. Gusto ko ng tahimik na buhay para kay Carson, kaya itigil mo na yung kabaliwan mo. Iiwan ko sina Helen at kayo ni Carson ang pipiliin ko. Napaupo na lang si Carmen dahil sa panghihina. Hindi siya makapaniwalang nakatingin kay Patrick. Gusto niyang maging masaya sa sinabi nito, pero alam niya ang kaakibat na gulo nito kapag tinanggap niya ang sinabi ng lalaki. Nakikiusap naman ako sa iyo, Patrick. Pag-isipan mong mabuting sinasabi mo. Ayos na kami ni Carson dito. Okay na kami kaya wag mo na kaming guluhin. Nakapag-uusap na tayo, di ba? Malinaw na sa atin ang tungkol sa bagay na to. Mas pipiliin ko ang bata na alam kong sa akin talaga, kaysa sa bata na hindi ko alam kung ako ba talagang ama. Napaigtad na lang si Carmen nang biglang magtaas ng boses si Patrick. Nakita niyang nangilid ang luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Carmen, alam mo ba yung pakiramdam na gustong-gusto kong puntahan si Carson pero hindi ko magawa dahil may isang bata ron sa isla na tinatawag din akong Papa? Anak mo siya, Patrick. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, Carmen. Gusto ko maniwala sa sinasabi mo na anak ko siya pero hindi tulad kay Carson. Hindi ko maramdaman ang lukso ng dugo ko sa bata na yun. Pero wala akong magawa kung hindi ituring siyang anak ko dahil sa akin siya lumaki. Natahimik si Carmen at napatitig na lang kay Patrick. Ngayon niya lang napansin na para bang problemado ang lalaki. Para bang may gumugulo sa isip nito na hindi maipaliwanag ni Carmen. Madadamay kami ni Carson, Patrick. Ayaw kong mapahamak ang anak natin. Kaya pag-isipan mo ng mabuti mga sinasabi mo dahil hindi ko kayang itaya ang kaligtasan ni Carson para sa sinasabi mong yan, Patrick. Gagawa ko ng paraan. Poprotektahan ko kayo ni Carson. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Maniwala ka sa akin sa pagkakataon na to. Kayo ni Carson ang mahal ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya sana, huwag mong pagdudahan ang nararamdaman ko para sa iyo, Carmen. Lumapit si Patrick sa kanya at lumuhod ito sa harapan niya. Napaiwas na lang ng tingin si Carmen at napakurap-kurap dahil nagbabadyang tumulo ang luha sa mga mata niya. Nahihirapan siya. Masyadong mabilis ang pangyayari at alam niyang maaari silang mapahamak kung magpapadalos-dalos sila ni Patrick. Hindi matutuloy ang kasal. Sa inyo ako uuwi at iiwan ko na ang isla na yun. Aalis na ako sa impyernong lugar na yun para magpakaasawa at ama na sa inyo ni Carson. Magiging buo na ulit tayo, Carmen. Pangako, magiging isang masayang pamilya tayo. Kaya magtiwala ka sana. Pagkatiwalaan mo ko sa pagkakataon nito. Nagtiwala na ako sa iyo ng isang beses, Patrick. Pero nasaktan mo ako ng panahon na yun. Nangako ka sa akin pero hindi mo nagawang tuparin yun. Hindi ko na alam kung paano maibabalik ang dating pagtitiwala ko sa iyo.
Pero hayaan mo muna ako mag-isip-isip, Patrick. Inabot ni Carmen ang mukha ni Patrick para haplusin ang pisngi nito. Sana pagkatiwalaan mo rin ako sa mga oras ito. Kaunting oras lang, Patrick. Oo, maghihintay ako, Carmen. Pero sana, hayaan mo akong makasama si Carson habang nandito ako sa Maynila. Sa makalawa, kailangan ko nang bumalik sa isla. Kaya gusto ko sana kayong makasama ng anak natin. Walang problema. Kahit na may pag-aalinlangan sa puso, ay hinayaan ni Carmen na manatili si Patrick sa kanilang bahay para makasama sila nito. Kahit na hindi niya aminin, nangungulila pa rin siya sa lalaki. Pero alam niyang hindi na tulad ng dati at kailangan na niyang pigilan ang nararamdaman habang hindi pa malinaw ang lahat dahil baka sa huli, sila na naman ni Carson ang maiwan na luhaan. Hindi pa rin alam ni Carmen kung paano niya sasabihin kay Carson na si Patrick ang papa nito na matagal nang hinahanap. Nahihirapan sila dahil may isip na ang anak nila at alam nilang mahihirapan si Carson na tanggapin si Patrick bilang ama nito. Babalik ako dito sa susunod na buwan. Medyo matagal dahil nun palang lalabas ang result ng DNA na pinagawa ko. DNA? Yes, DNA namin ang sinasabi ni Helen na anak namin. Nung binilang kong linggo ng pagbubuntis ni Helen, hindi yun tumutugma sa araw na may nangyari sa amin. Kaya gumagawa ako ng paraan para malaman na natin ang totoo. Sa oras na mag-negative yun, sa inyo na ako ni Carson. Ano yung bata, Patrick? Aabandonahin mo sila, Helen? Hindi ko sila aabandonahin kapag napatunayan ko na hindi ko anak si Paulo. Yun na ang hudyat na oras na para putulin ang koneksyon ko sa kanila. Huwag kang mag-alala. Maingat ako, Carmen. Magiging maayos din ang lahat. Kung sakali man na lumabas na ang resulta ng DNA, kausapin mo sila ng maayos. Ipaintindi mo rin sa bata na hindi ikaw ang ama niya dahil sa'yo na siya lumaki, Patrick. Sigurado ako na masakit din sa kanya ang bagay nito. Ngumiti si Patrick bago haplusin ng mainit na palad nito ang kaniyang pisngi. Nagulat siya nang halikan siya ng lalaki sa kaniyang labi. Oo, gagawin ko lahat ng sinabi mo. Mag-iingat din kayo rito ni Carson. Huwag mong hahayaan na kung sino-sino ang pinapapasok ng anak natin sa bahay niyo dahil hindi ligtas ang mundo ngayon. Mag-iingat ka rin, Patrick. Hihintayin ka namin ni Carson. Pinanood ni Carmen na lumapit si Patrick kay Carson na natutulog para humalik at magpaalam muna pansamantala sa kanilang anak dahil kailangan na ulit bumalik ni Patrick sa isla para hindi makahalata ang mga tao ron na may mali. Naging maingat si Patrick sa bawat kilos at galaw niya. Pati sa mga salitang binibitawan niya habang nasa isla siya, ay maingat na maingat siya. Umakto rin siya sa harap ni na Helen na parang normal lang ang lahat. Kumusta ng mama mo? Ayos na bang pakiramdam niya? Bumubuti ng kalagayan ni mama. Sigurado akong makakapunta sila sa kasal natin. Napangiti na lang si Helen sa dala niyang balita kahit na ang totoo niyan. Hindi naman masyadong malala ang sakit ng mama niya. Inoperahan ito sa myoma, kaya umuwi ng Maynila si Patrick. Hindi na ako makapaghintay na makita sila sa personal. Sigurado ako na matutuwa sila sa anak natin, Patrick. Oo. Pinagmasdan ni Patrick si Paulo na natutulog na. Hindi talaga niya maiwasan na mapansin na ang kakaiba nitong mukha. Hindi ito nahahawig sa kahit na kanino sa kanila ni Helen. Kaya kinukutuban na si Patrick na hindi naman talaga niya anak si Paulo. Ang laki na ni Paulo. Alam mo ba, nung nakaraan humihiling na siya ng kapatid sa akin. Hindi naman siguro masama kung masusundan na natin siya, di ba? Napalunok na lang si Patrick nang maramdaman niya ang magaan na paghalik ni Helen sa kanyang leeg. Pero bago pa man lumalim yun, ay pinigilan na niya ang babae. Hindi matutuwa ang mga magulang mo kung mabubuntis ka ulit nang hindi pa tayo kasal. Kaunting hintay na lang, Helen. Kapag naikasal na tayo, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya na tayo lang. Hindi nakasamang ibang tao. Gusto ko yung naisip mo. Mas lalong hindi na ako makapaghintay sa kasal natin, Patrick. Tipid na ngumiti si Patrick nang maramdaman niyang niyakap siya ni Helen. Alam niyang pagpapanggap na lang ang lahat ng to dahil matagal nang na kay Carmen ang puso niya at hindi na siya makapaghintay na makauwi ulit sa tunay niyang mag-ina. Mama, sakit ng ngipin ko sa bigay ni Papa ko. Napatingin si Carmen sa anak niya na ngayon ay iniinda ang ngipin nito. Napapailing na lang si Carmen
dahil kinain ni Carson ang bigay ng mga chocolate ni Patrick dito. Inubos mo kasi lahat. Hindi naman pinapaubos sa'yo. Sarap ng chocolate, Mama. Nasa abroad po ba si Papa ko? Hindi. Nasa Pilipinas lang din ang papa mo. Mama, kailan po uuwi si Papa ko? Napahinto na lang si Carmen at napatitig kay Carson. Mukhang inip na ang kanilang anak na makilala ang ama nito. Kahit na ang totoo ay ilang beses na nitong nakikita at nakakasama si Patrick. Huminga ng malalim si Carmen at hinarap ng maayos ang anak. Siguro, ito na ang tamang oras para malaman ni Carson ang totoo. Anak, makinig kang mabuti kay Mama, okay? Sige po, Mama. Naalala mo ba yung kaibigan ng papa mo na pumupunta rito? Yung pogi na mabait, Mama? Yung may pasalubong din po sa akin? Yung Lorenzo rin po tulad sa akin? Oo, siya. Patrick Lorenzo ang pangalan niya. Opo, Mama. Pareho po kami. Paano kapag sinabi ko na siya talaga ang papa mo? Anong mararamdaman mo? Napansin ni Carmen na natigilan si Carson at napatitig sa kanya. Mukhang hindi dito inaasahan ng sasabihin niya dahil matagal bago ito nakasagot. Pero sabi niya po, Mama, hindi siya yung papa ko. Carson, tumingin ka kay Mama. Si Patrick Lorenzo. Siya yung first love ni Mama. Anak, siya lang ang lalaki na minahal ni Mama. Hindi namin masabi agad sa'yo dahil natakot si Papa mo na magpakilala sa'yo. Kasi matagal siyang nawala, di ba? Mama, kung siya po ang papa ko, bakit niya po tayo iniwan noon? Bakit po wala siya sa tabi ko nung lumalaki po ko? Hindi po ba tayo mahal ni Papa ko, Mama? Hindi sa ganun, Carson. Kinailangan kasi ni Papa na magtrabaho sa malayo. Tapos, ngayon lang siya nakauwi sa atin. Nangilid ang mga luha ni Carmen dahil nasaktan siya sa ipinapakitang emosyon ni Carson sa ngayon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ng maayos dito ang sitwasyon nila. Pero ang mahalaga ngayon ay nalaman na ni Carson ang totoo para hindi na ito mangulila pa kay Patrick. Mama, uuwi po si Papa ko rito ulit, di ba? Oo naman anak, uuwi na si Papa mo sa bahay palagi para makasama ka niya. Tayo dalawa, kasi mahal tayo ng Papa mo. Kaya kapag nakita mo siya, tawagin mo siyang Papa, okay? Okay po, Mama. Pero bakit ka po umiiyak? Masaya lang si Mama kasi buo na ulit ang family natin. Yun palagi ang wish mo, di ba? Ang magkaroon ng happy family. Hindi pa man naipaliwanag ng lubos ni Carmen sa anak nila ni Patrick. Masaya na siya na kahit papaano ay nakilala na nito si Patrick bilang totoong ama nito at hindi na siya makapaghintay sa pagbalik sa kanila ng lalaki. Alam niya na magulo pa ang lahat, pero alam din ni Carmen na ipinaglalaban sila ni Patrick kaya handa rin siyang makipaglaban para sa karapatan nila sa lalaki. Psst! Carmen. Napaigtad si Carmen nang may sumitsit sa kanya isang umaga habang nagtatahi siya. Nang tignan niya ito, napuno ng kagalakan ng kaniyang puso nang makita na umuwi na ulit si Patrick sa kanila. Kaya dali-dali siyang tumayo para lapitan ng lalaki at yakapin ito. Sobra sa isang buwan bago ka ulit makauwi sa amin. Pasensya na, nagkasakit kasi si Paulo kaya hindi ako agad nakaalis. Hinintay ko muna siyang gumaling para hindi niya ako masyadong hanapin. Umiwalay si Carmen sa lalaki at nakangiting pinagmasdan ang mukha nito. Isang buwan lang naman pero parang ang tagal na lang hindi nagkitang dalawa. Nandito ka na talaga. Nangako ko, di ba? Kailangan kong tuparin yun. Hinalikan siya sa mga labi ni Patrick. Nasaan na palang anak natin? Nandyan lang sa labas naglalaro. Maya-maya, uuwi na yun. Mama, kanino yung magandang tsikot sa labas ng bahay natin? Sabay na napatingin sina Patrick at Carmen kay Carson na humahangos na pumasok sa kanilang bahay at nang makita nito sa Patrick, nangislap ang mga mata nito. Carson, may pasalubong ulit si Papa. Papa ko! Nanigas si Patrick sa kinitatayuan nito nang mabilis na lumapit si Carson dito para yumakap. Napalabi na lang si Carmen
habang pinapanood ang mag-ama niya na magyakapan. Carson, Papa ko, ang tagal mong umuwi. Kala ko hindi ka na po uuwi sa amin ni Mama. Nagtataka na tumingin sa kanya si Patrick. Bakas ang kaba at pagkabigla sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya, kaya nagpunas ng luha si Carmen at ngumiti sa lalaki. Hinahanap na niya yung papa niya. Wala na akong rason para ipagdamot sa kanyan tungkol sa'yo. Papa ko, namiss kita. Sabi mo, hindi ikaw ang papa ko tapos ikaw naman pala. sorry. Hindi kasi alam ni Papa kung paano. Tara nga rito. Napahikbi na lang si Patrick nang muli niyang yakapin si Carson. Doon nakita ni Carmen na mahal ni Patrick ang anak nila. Kaya naman lumuhod din si Carmen at niyakap ang mag-ama niya. Mahal na mahal ko kayo. Hindi na ako mawawala ng matagal. Sama-sama na tayo palagi. Nung araw din na yon, lumabas sila ni na Patrick. Safe naman daw dahil walang kamag-anak sina Helen sa Maynila, kaya nag-family bonding sila at walang paglagyan ang kaligayahan ni Carson. Halos hindi na rin ito humiwalay kay Patrick. Palagi itong nakakarga o nakakapit sa lalaki na ikinatutuwa ng mga labis ni Patrick. Ang akala ni Carmen ay walang kapaguran ng anak nila, pero hapon nang makatulog na ito sa bisig niya habang pauwi na sila sa kanilang apartment. Pagod na pagod si Carson. Komento ni Carmen nang maibaba niya na ang anak nila sa kwarto nito. Enjoy na enjoy ba naman? Bukas ulit. Lumabas ulit tayo. Kahit na anong gusto mo, Patrick. Kailangan mong makabawi kay Carson. Hindi naman pwedeng kay Carson lang. Napatingin si Carmen kay Patrick. Nakita niya na may kakaibang kislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kaya naman, napalunok na lang siya. Tara sa kabilang kwarto. Hinuli ni Patrick ang kanyang palapulsuhan at hinila patayo para dalhin sa kabilang kwarto. Noong oras na mailak na ng lalaki ang pinto, ay wala nang salisalitang nagtagpo ang kanilang mga labi. Nanghihina ang mga tuhod ni Carmen habang sinasalubong ang mga halik ni Patrick. Sabik na sabik, uhaw na uhaw. Hindi na alam ni Carmen kung saan siya kukuha ng lakas, kaya naman hinayaan niyang tangayin siya ng malalaking bisig ni Patrick pahiga sa kama. God, I miss you so much, Carmen. Miss na miss din kita, Patrick. Pwede bang mamaya na lang ang usap? Natawa na lang ang lalaki bago siya nito ibabawan habang hindi napuputol ang kanilang halikan. Sa loob ng 5 taon, ngayon na lang ulit nakaramdam ng kakaibang init sa katawan niya si Carmen na napunan ng husto ni Patrick. Pagod ka ba? Matulog ka na. Babantayan kita. Pakatakasan mo kami ng anak mo. That will never happen. Go, Carmen. Close your eyes. Maaga pa tayo bukas. Kailan ang balik mo sa isla? Next week. It will be the last time. Lalabas na ang result ng DNA namin ni Paolo. Pag uwi ko sa susunod, hindi na ulit ako aalis. Bakit ngayon mo lang naisipan na magpa-DNA, Patrick? 5 taon. Sana noon pa, para noon ka pa namin nakasama. Sorry, I have no courage that time. Hawak ako ng mga magulang ni Helen sa leeg at hindi talaga nila ako pinapaalis ng isla. Pero nitong nakaraang taon, nangako ako na papakasalan ko si Helen basta hayaan lang nila akong makabisita sa mga magulang ko. Kaya hinayaan nila akong makaluwas dito dahil ang iniisip nila, inaasikaso ko rin ang kasal namin ni Helen. Hindi na matutuloy ang kasal, di ba? Hindi na. Kapag naabsuelto na ako sa kanila, kasal naman natin ang iintindihin ko. Pero bago yun, iuuwi ko muna kayo sa bahay para ipakilala kay Mama. Natigilan si Carmen dahil sa sinabi ni Patrick. 5 taon na ang nakalilipas pero hindi pa rin nawawala sa alaala ni Carmen ang eksena ng unang beses siyang makita ng mama ni Patrick. Huwag ka masyado mag-alala. Sigurado ako natanggap ka ni Mama. Lalong-lalo na ni Papa at ng kapatid ko. Akong bahala sa inyo ni Carson. Ipaglalaban ko kayo. Pero kung ayaw ng mga magulang mo, ayos na naman sa amin ni Carson. Dito na lang tayo sa apartment, Patrick. Walang problema. Pero magpapagawa tayo ng bahay para sa pamilya natin. Humigpit ang pagkakayakap ni Carmen kay Patrick habang bumubuo sila ng plano para sa pamilya nila.
Alam ni Carmen na nagiging selfish na siya sa mga oras na yun dahil hindi pa sigurado kung magagawa bang iwan ni Patrick si Helen, pero naniniwala siya na hindi na ulit siya bibiguin ng lalaki. Kaya naman sumugal ulit si Carmen, hindi na para lang sa kanya kundi pati na rin kay Carson. Mama, aalis tayo ulit mamaya ni Papa ko? Opo, tatapusin sila ni Mama yung trabaho tapos aalis na po tayo. Natutulog po si Papa ko? Oo, napagod kagabi. Nag-init ang mukha ni Carmen nang maalala ang ginawa nila ni Patrick kagabi. Halos hindi rin siya makabangon kaninang umaga pero naalala niya na kailangan niyang paglutuan ng almusal si Carson kaya pinilit niyang bumangon. Wow! Ang aga naman nating mag-work. Productive na bang datingan mo ngayon? Ay wow! Blooming din ang atake ngayon. Ano? Namumukadkad ka na ulit? Ninang Pretty! Hello, ay naanak ko! Nanigas sa kanyang kinauupuan si Carmen nang bigla na lang sumulpot si Betty sa bahay nila. Hindi niya inaasahan na pupunta ito ngayon dahil ang alam niya may trabaho ito. Betty, anong ginagawa mo rito? Ay, bawal? Ipinagdadamot mo na sa akin ang inaanak ko? Hindi naman. Akala ko may trabaho ka na. Oo, pero mamaya pa palang schedule ko. Kaya rito muna ako para makipaglaro sa ina. Anak kong cute. Ninang, aalis kami mamaya. Ay, talaga? Sama ako? Sige po, kasama namin yung Papa ko. Napakagat na lang sa kanyang hinlalaking daliri si Carmen nang makita niyang natigilan si Betty at dahan-dahan na lumingon sa kanya. Napalunok na lang si Carmen at handa na sanang magpaliwanag nang bumukas ang pinto ng kwarto niya kung saan natutulog si Patrick. Carmen, where's your daughter? Nahigit na lang ni Carmen ang kaniyang hininga. Nang makita niyang nawala ng buhay ang mga mata ni Betty nang lumipat ito sa lalaki na nasa likod niya. Betty, sorry. Mahusay. Tumayo si Betty. Hinanda ni Carmen ang kaniyang sarili kung sasampalin man siya ay ready na siya. Pero nanigas siya nang lagpasan lang siya ni Betty. Betty, hindi na naituloy ni Patrick ang pagtawag dito nang malakas siyang sinampal ni Betty. Dahil siguro kagigising pa lang ni Patrick kaya napaatras ito. Hala, sinampal ni Ninang si Papa ko. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Carmen, bakit nagpapatuloy ka ng hayop dito sa bahay niyo, ha? Betty, magpapaliwanag ako. Kailan pa, Carmen? Kailan ka pa nakikipagkita sa lalaki na to, ha? Kumalma ka muna, Betty. Nandyan si Carson. Paano ako kakalma kung demonyong nasa harap ko? Kapal na mukha mo, leche ka. Pagkatapos mong tuwaran si Carmen, magpapakita ka rito na parang walang nangyari? Ano, kating-kati ka na ba kaya binabalikan mo si Carmen, ha? Hindi sa ganun yun, Betty. Let me explain, okay? Kumukulo ang dugo ko sa'yo, Patrick. Mapapatay kita kung hindi mo ako mabibigyan ng magandang paliwanag. Bangkay ka lang lalabas sa bahay na to. Ninang, wag mong sasaktan yung Papa ko. Baka iwan kami niyan. Doon pa lang natigilan si Betty nang marinig nito ang iyak ni Carson. Mabilis na tumakbo ang bata palapit kay Patrick para yakapin ito at protektahan mula kay Betty na galit sa lalaki. Pinaghampas kasi nito si Patrick at kulang na lang ay isubsob na nito sa sahig ang lalaki. Nang kumalma si Betty, ay roon na nagsimulang magkwento sina Carmen at Patrick kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa kanila at mas lalong tumindi ang galit ni Betty. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo, Patrick. Lalasunin kong babae na yun kapag nakita ko siya. 5 taon na nagdudusang kaibigan ko at anak niya rito. Tapos siya, sarap na sarap sa'yo? Boba ba siya? Huwag ka magpapakasal doon dahil sinasabi ko sa'yo. Kahit na kailan hindi mo na talaga makikita tong mag-ina mo. Leche ka? Oo, hindi naman matutuloy ang kasal. Babalik na lang ako ron para makalaya na ako at hindi na nila ako guluhin. Kapag umalis ako, ikaw na munang bahala kina Carmen. Babalik naman ako agad. Hoy, kahit hindi mo na sabihin yan, gagawin ko yun, oh. 5 taon kong inalagaan tong mag-ina mo kaya kapag naayos mo na yung problema mo,
Siguraduhin mo lang na magbabayad ka sa akin. Salamat talaga ng marami, Betty. Makakabawi rin ako sa'yo balang araw. Bakit balang araw pa? Hindi ba pwedeng next month na agad? Naiinip na ako. Nang nililigaw mo tong si Carmen, salo na salo kita. Hanggang magkaanak kayo, ay salo-salo pa rin kita. May muscles na ako. Napangiti na lang si Carmen nang mapagtanto nilang hindi na masyadong galit si Betty sa kanila. Naintindihan agad nito ang sitwasyon ni Patrick, kaya nang kailangan na ulit umalis ng lalaki, naging mahirap na ito dahil kay Carson. Papa ko, dito ka na lang po. Huwag ka nang umalis. Anak, saglit lang naman mawawala si Papa. Babalik din siya agad. Mama, ayaw kong umalis si Papa ko. Saglit na naman ako, anak. Bibilang kita ng maraming pasalubong pagka-uwi ko. Ayaw ko niyan, Papa ko. Gusto ko rito ka lang. Patay ka ngayon, Patrick. Pakita mo kung gaano ka katinik. Ngingisi-ngisi si Betty habang pinapanood sila nito na maghilahan dahil ayaw nang paalisin ni Carson si Patrick. Carson, nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Aalis na naman yung Papa ko. Nagsimula nang umiyak si Carson, kaya naman nagkatinginan sina Carmen at Patrick. Ibinaba muna ni Patrick ang mga gamit niya para patahanin ang anak nila. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin si Carson dahil ayaw talaga siya nitong pakawalan. Nagwawala ito sa bisig niya hanggang sa unti-unti itong tumigil dahil na rin siguro sa pagod. Ibinigay niya kay Carmen si Carson bago ito halikan sa noo. Kayo na munang bahala rito. Babalik ako ng ligtas. Pangako. Mag-iingat ka, Patrick. Tawagan mo ako agad kapag pauwi ka na, ha? Oo. Mabilis na lang to, Carmen. Hindi na ako magtatagal. Kinuha na ni Patrick ang kanyang mga gamit bago tumingin kay Betty na seryosong nakatingin sa kanya. Betty, hindi ka pwedeng mamatay ron, Patrick. Maghihintay yung mag-ina mo rito. Huhugutin talaga kita sa impyerno kapag hinayaan mong mapatay ka ron. Napangiti na lang si Patrick nang yakapin siya ni Betty. Alam niyang sa pagkakataon na to, hindi na niya masabi kung magagawa pa nga ba niyang makabalik kina Carmen. Pero sa tuwing nakikita niya ang anak nilang si Carson, nagkakaroon siya ng lakas ng loob at dahilan para mag-ingat dahil kailangan niyang mabuhay. Nagpaalam na siya kina Carmen para pumunta sa ospital dahil lumabas na ang resulta. Noong oras na mahawakan niya ang papel ng resulta, ay halos sumabog ang galit ni Patrick dahil negative. Kahit na 1%, hindi nag-match kay Paulo. Kaya bumalik siya ng isla para bawiin na ang kalayaan niya. Buti nakabalik ka na. Hinahanap ka ni Paulo. Kailan mo pa alam, ha? Malumanay man ngunit mababakasan ng galit sa boses ni Patrick nang salubungin siya ni Helen nang makarating siya sa isla. Bumakas ang pagtataka sa mga mata ni Helen habang nakatingin sa kanya. Ha? Anong sinasabi mo, Patrick? Huwag ka nang magmaang-maangan, Helen. Tama ng pagpapanggap at pagpapahirap sa akin. Alam ko ng totoo. Hindi ko anak si Paulo. Hindi siya nanggaling sa akin at wala akong pananagutan sa kanya. Patrick, hindi. Mali. Ano pa bang mali, ha? Ito ang DNA test namin ni Paulo na nagsasabi na kahit na katiting na meron si Paulo, hindi nag-match sa akin. Ano, itatanggi mo pa ba, ha? Dahil sa lakas ng boses ni Patrick ay naagaw niya ang atensyon ng ilang mga taga-isla kaya tinawag ng mga ito ang magulang ni Helen. 5 taon. Ang daming pagkakataon na pwede mong sabihin sa akin ng totoo. Pero mas pinili mong magsinungaling at paniwalain ako sa bagay na wala namang katotohanan. Naisip mo ba kung gaano karaming oras ang ninakaw mo sa akin para ipaako ang bata na hindi naman pala sa akin? Anong kaguluhan ito, ha? Amang, bakit ka umiiyak, ha? Sinaktan ka ba ng gago na to? Amang, hindi po ako sinasaktan ni Patrick. Ang totoo nga niyan, ang anak mo pang nanakit sa akin. O baka naman may alam ka rin. Alam mo rin ba na hindi ko anak tong apo mo, ha? Hoy, bata! Nasa teritoryo kita kaya ayusin mo ang uri ng pagkakausap mo sa akin. Kayang-kaya kitang patahimikin ng walang nakakaalam. Ano? Tatakutin mo na naman ako? Papatayin mo ako?
Ganun ba ang gusto mong sabihin? Sige, tara. Hindi na ako natatakot sa inyo dahil sobra-sobra ng oras na kinuha niyo sa buhay ko. Ipinagkait niyo sa akin ang kalayaan ko sa loob ng 5 taon. Kaya ngayon, lalaban ako dahil alam kong wala akong papel sa isla na to at hindi talaga ako nabibilang sa inyo. Anak nang, handa ka na ba talaga mamatay ha? Amang, wag! Wag niyo pong sasaktan si Patrick. Tama na po, Amang. Hindi ko na rin po kayang mabuhay kasama si Patrick dahil ramdam ko sa loob ng 5 taon na kahit minsan, hindi niya nagawang mahalin ang tulad ko. Kaya hayaan niyo na lang pong makaalis si Patrick, Amang. Hindi! Pakakasalan ka niya dahil nabuntis. Hindi po, Amang. Hindi si Patrick ang nakabuntis sa akin. Umiiyak na wika ni Helen, kaya naman napatingin silang lahat sa babae na parang naghihinagpis sa hindi nila malamang dahilan. Hindi po si Patrick ang ama ng anak ko at wala rin pong nangyari sa amin. Sinabi ko lang na may nangyari sa amin ni Patrick dahil gustong-gusto ko siya at gusto ko na may kilalaning ama si Paulo. Natakot din ako sa iyo, Amang, dahil baka palayasin mo ko at magalit ka sa akin kapag nalaman mong si Gustavo ang nakabuntis sa akin. Si Gustavo? Ang hangal na yon! Opo, Amang. Kaya palayain niyo na si Patrick dahil napapagod na rin po akong magpanggap na ayos lang ang lahat, Amang. Pagod na po akong tumira kasama si Patrick. Naawa rin ako kay Paulo dahil maling lalaking kinikilala niyang ama. Narinig niyo na mismo kay Helen na walang nangyari sa amin at hindi talaga ako ang tunay na ama ni Paulo. Kaya wala lang dahilan pa para pigilan niyo ako na makaalis sa isla na to. Hindi mangyayari yan. Kahihiyan ang magkaanak ng walang asawa, Helen. Wala na akong pakialam kung itong lalaki na itong nakabuntis sa'yo o hindi. Magpapakasal kayo sa ayaw at sa gusto niyo. Amang! Hindi na ako makakapayag. May asawa at anak ako naghihintay sa pag-uwi ko sa Maynila. Kaya aalis ako rito kahit na anong mangyari. Kahit nakalabanin ko kayo, wala na akong pakialam. Handa na sanang humakbang palabas si Patrick nang harangin siya ng mga tauhan ng ama ni Helen. Tulad noong inakusahan siya ni Helen na may nangyari sa kanila, ginigipit na naman siya ng mga taga-isla at ayaw siyang pakawalan. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi mo pinapakasalan ng anak ko. Ikaw na ang kinilalang ama ng apo ko, kaya panindigan mo na ang bagay na yan. Hindi niyo ba naiintindihan ang sinabi ko? May pamilya ako sa Maynila. Hindi sina Helen at Paulo ang pamilya ko. 5 taon ang inagaw niyo sa tunay kong pamilya. 5 taon na walang kapagurang pagkontrol sa buhay namin ni Helen ang ginawa niyo. Maraming araw, linggo, buwan at taon ang ninakaw niyo sa akin para magpakaama sa tunay kong anak at ngayon na malinaw na ang lahat sa akin. Hindi niyo na ako mapipigilan. Kahit na dumanak na ang dugo sa isla na to, hindi na ako magpapasindak sa inyo. Naghanda si Patrick sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Kinakabahan siya pero gustong-gusto na niyang umalis sa lugar na yun dahil sa tuwing nakikita niya ang mga tao sa isla, parang bumabalik ang bangungot na nangyari sa kanya sa 5 taon na nagdaan. Tama ng isang beses ng pagiging duwag. Tama ng pag-aapi niyo sa mga taong tulad ko na kalayaan lamang ang nanais para sa mahal nila sa buhay. Pakawalan niyo na ako at itigil niyo ng pagkontrol sa buhay ni Helen. At sino ka sa palagay mo para utusan ako ng ganyan? Tandaan mo, ako ang namumuno sa isla na to at wala kang karapatan na kausapin ako ng ganyan. Dahil hanggat nakatapa ka sa isla na to, wala kayong ibang gagawin kung hindi ang sundin ako. Napaatras si Patrick at hinila niya si Helen sa likod niya nang maglabas ng itak ang ama nito. Napalunok na lang si Patrick kasabay ng pamumuo ng pawis sa kaniyang noo dahil hindi na maganda ang kutob niya sa mga susunod na mangyayari. Amang, tama na po! Palayain niyo na si Patrick dahil wala na rin po akong pagmamahal na nararamdaman para sa kanya. Gusto ko na lang pong mamuhay kasama ang anak namin ni Gustavo. Hayaan niyo na kaming maging malaya, Amang. Helen, madadamay ka kung hindi ka lalayo sa lalaki na yan. Kayo ni Paulo, wag mong idadamay ang bata rito. Wala kang pakialam. Hindi naman dugo mong nananalaytay sa batang yun, kaya wala kang karapatan na mangialam. Puwera na lang kung pakakasalan mo ang anak ko. Hindi ako makapapayag na may naninirahan sa isla na to na may dugong taksil. Amang, mahal ko po si Gustavo.
Kung papayagan mo kami ni Paolo, aalis na lang kami sa isla at hahanapin ang ama niya. Walang aalis na buhay sa isla na to. Hindi ka ba makaintindi? Ayaw na namin dito dahil sa ganyang pamamalakad mo. Alam ko na hindi lang kami ni Helen ang nasasakal sa sistema mo. Siguradong marami rin taga-isla ang gusto nang makawala sa mga kamay mo. Aba, sobra ka na! Nagbago ng isip ko! Papatayin na lang kita! Nanlaki ang mga mata ni Patrick nang sugurin siya ng lalaki gamit ang itak. Hindi siya agad nakapaghanda sa ginawa nitong pagsugod at alam niyang hindi siya makakaiwas. Hinihintay na lang niya ang pagtama ng itak sa katawan niya nang magulat siya dahil humarang sa harap niya si Helen para protektahan siya. Helen, Nakita ni Patrick kung paano tumulo ang dugo sa labi ni Helen. Bago ito mapadantay sa kanya, nanginginig ang mga kamay ni Patrick nang saluhin niya sa kanyang bisig ang nangihinang katawan ni Helen. Helen, anong ginawa mo? Bakit mo ginawa to, ha? Si Paolo, pwede bang isama mo siya sa'yo? Mapapahamak siya kung may iwan siyang mag-isa rito. Hindi, aalis tayo rito ng sama-sama. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan. Sasama ka sa amin ni Paolo, Helen. Helen, huwag kang lalapit. Papatayin kita. Galit na galit si Patrick habang nakatingin sa ama ni Helen na ngayon ay namumutla na habang nakatingin sa anak nitong nangihina na sa kaniyang mga bisig. Patrick, isama mo si Paolo sa'yo. Alagaan mo siya kahit na pasaway siya. Sana habaan mong pasensya mo sa kanya. No, Helen. Dadaling kita sa ospital. Kumapit ka lang. Dadaling kita sa ospital. Ayos lang, Patrick. Ayos na ako. Basta mangako ka sa akin na isasama mo si Paolo ay magiging panatag ng kalooban ko. Oo naman. Itinuring ko na rin anak si Paolo. Kaya isasama ko siya. Gagawin ko lahat ng mga sinabi mo sa akin, Helen. Kahit na nangihina ay ngumiti si Helen sa kanya. Tila nakahinga ito ng maluwag nang marinig ang sinabi niya. Tumulo na lang ang luha mula sa mga mata ni Patrick nang ipinikit na ni Helen ang mga mata nito. Salamat sa pananatili sa tabi ko, Patrick. Sa mga taon na alam kong gustong-gusto mo nang tumakas sa lugar na to. Pero mas pinili mong magpakaama at asawa sa amin ni Paolo. Salamat sa lahat-lahat. Minahal kita pero kailangan mo nang umuwi sa tunay mong pamilya. Helen! Gumising ka, Helen. Aalis tayo rito. Sige na, kumapit ka. Kaunti lang naman. Aalis. Helen! Napahikbi na lang si Patrick nang hindi na sumasagot si Helen sa kanya. Naramdaman niya na mas bumigat pa ang katawan ni Helen at hindi na niya nararamdaman ang paghinga nito. Kaya naman, nagpupuyos na tumingin ito sa lalaki na tulala sa katawan ni Helen sa kaniyang bisig. Maingat na inilapag ni Patrick ang katawan ni Helen at walang pagdadalawang isip na sinuntok sa mukha ang lalaki na nagulat sa kaniyang ginawa. Para yan sa akin dahil wala kang awa. Manipulative bastard! Sinuntok pa ulit ng 2 beses ni Patrick ang lalaki at humihingal na tumingin dito. Para naman kay Helen yan na pinagkaitan mo ng kalayaan na mabuhay sa paraan na gusto niya. Kulang pang 3 suntok na yan para pagbayaran ang lahat ng katarantaduhan mo. Kulang na kulang pa. Pero sa susunod na mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin kong hihiwalay ng ulo mo sa katawan mo. Sinipa ni Patrick si Amang bago nagmamadaling lumabas ng bahay para hanapin si Paolo. Natanaw niya ang mga taong nagkakagulo at mukhang susugod sa bahay nila ni Helen. Kaya nang makita niya si Paolo, mabilis silang pumunta sa laot at sumakay sa bangka nang walang nakakakita. Papa, saan po tayo pupunta? Si Mama po. Pupunta tayo sa lugar kung saan ligtas at magiging masaya ka. Ang mama mo naman. Napalunok na lang si Patrick at muling napatingin sa isla na pinanggalingan nila kung saan naiwan ang katawan ni Helen.
Wala na ito, pero mananatili naman ito sa kanilang puso ni Paulo. Panghahawakan niya ang mga habili nito para kay Paulo. Kasama natin palagi ang mama mo, Paulo. Simula ngayon, isang pamilya na tayo. Nahihilo-hilo si Carmen nang bumangon siya isang umaga. Pakiramdam niya rin ay masusuka siya na hindi. Masama ang timpla ng kaniyang katawan, pero pinilit niya pa ring abutin ang cellphone niya para tignan kung may text pa na galing kay Patrick dahil 3 araw na itong hindi nagpaparamdam sa kaniya. Mama, okay ka lang po? Okay, hindi na naituloy ni Carmen ang sasabihin niya dahil napasugod na siya sa lababo at nagsuka roon. Mabilis naman siyang nilapitan ni Carson na natataranta at naiiyak na. Mama ko! Mamamatay ka na! Tatawag ako ng help, mama ko! Hindi na nahabol ni Carmen ang anak nila nang tumakbo na ito palabas ng kusina. Pero ilang segundo pa lang ang nakalilipas nang may malaki at mainit na palad na ang humagod sa kanyang likod. Third baby? Mabilis na napalingon si Carmen sa nagsalita na yon at gusto niyang maiyak nang makita niya si Patrick sa kaniyang harapan. Mabilis niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit ba ang hilig mong pag-alalahanin ako, ha? Sorry, late na naman ako. Naluluhang tumingin si Carmen kay Patrick para suriin ang kabuuan nito at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang ayos lang ang lalaki at walang kahit na anong galos sa katawan. Bakit ngayon ka lang? Kumusta naging lakad mo? Sunod-sunod na tanong niya rito, pero tanging ang mainit na haplos sa tiyan niya ang pinagkaabalahan ni Patrick. Buntis ka? Hindi ko pa alam, pero sana. That's your third baby. Anong third? Second pala to kung magkataon. May kasama ako. Natigilan si Carmen dahil sa sinabi ni Patrick, pero nginitian lang siya nito bago akayin papunta sa sala kung saan ay naabutan nila si Carson na kausap ang isang batang lalaki. Ano pangalan mo? Bakit ka kasama ng papa ko? Papa ko nga sabi yun. Ako si Paulo Isla Lorenzo. Lorenzo rin ikaw? Oh, bakit ikaw? Lorenzo rin ako eh. Carson, Patrice, Lorenzo. Magkapatid tayo? Pareho rin papa natin eh. Kapatid kita? Pero hindi naman ikaw pinanganak ni mama. Hindi rin ikaw nakatira sa isla. Patrick, anong ibig sabihin nito? Naguguluhan na tanong ni Carmen sa lalaki. Tinignan niya ito ng puno ng pagtataka ang mga mata. Malungkot na tumingin si Patrick sa kaniya at inakbayan siya. Mula ngayon ay anak na natin si Paulo. Wala na siyang ibang pamilya, Carmen. Si Helen? Wala na si Helen. She died in that hell island. Napasinghap na lang si Carmen kasabay ng paghawak niya sa bibig dahil sa sobrang pagkabigla. Tinignan muli ni Carmen ang 2 bata na masaya na nag-uusap tungkol sa kung anong bagay. Mukhang nagkasundo agad ang mga ito. Ako na lang ang tanging meron si Paulo. Hindi ko siya pwedeng iwan sa isla dahil baka kung anong gawin sa kanya ng mga tao ron. Lalo na't nalaman nila na hindi naman talaga ako ang tunay niyang ama. Galit sila sa lalaking nakabuntis kay Helen. At baka si Paulo ang pagbuntungan nila ng galit. I can't believe this is happening. Pero kung hindi ka komportable, sa atin na lang si Paulo. Aalagaan at ituturing natin siya na parang galing talaga siya sa atin. Ipaparamdam natin na hindi siya nag-iisa, Patrick. Hindi natin ipaparamdam sa kanya kung gaano kapait ang tunay na mundo. Napatingin si Patrick sa kanya bago siya nito hinalikan sa noo at niyakap. Laking pasasalamat ni Patrick na si Carmen ang babae na minahal niya dahil tinanggap nito si Paulo nang higit pa sa inaasahan niya. Itinuring talaga nitong anak si Paulo kahit na ipinagbubuntis na nito ang pangatlo nilang anak. Kinakabahan ako, Patrick. Paano na lang kung hindi matanggap ng pamilya mo ang mga anak natin? Eh di aalis tayo. Ipapaalam ko lang sa kanila kung ano nang nangyayari sa buhay natin ngayon. Gusto ko lang malaman nila na may pamilya na ako at hindi na nila kailangan mag-alala pa sa akin. Wow! Ang laki at ganda ng bahay, papa ko. Sino nakatira dyan? Higante?
Hindi naman totoong higante. Baka prinsipe ang nakatira dyan. Para na siyang palasyo. Nagkatinginan na lang sina Patrick at Carmen nang marinig nilang nag-uusap sina Carson at Paulo at hindi nila mapigilan na mapangiti na lang dahil ang bibibo ng mga anak nila. Parehong may utak at madaldal kaya mabilis na nagkasundo. Magkahawak kamay na pumasok sa bahay sina Carmen. Halos pigilan na niya ang kaniyang hininga dahil ito pa lang ang pangalawang beses na haharap siya sa mga magulang ni Patrick at hindi niya alam ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakita ang dalawang batang kasama nila. Nandito na sila. Wow! Mas maganda pala sa loob, Paulo. Oo nga. Palasyo nga to. Napakagat na lang sa kaniyang labi si Carmen nang marinig ang maingay na boses ni na Carson na nagpataas sa kilay ng mama ni Patrick. Patrick, iho. Pa, si Carmen. Asawa ko po. Oh, nagpakasal ka ng walang basbas galing sa amin? Magpapakasal pa lang po kami, ma. Ipapaalam lang po namin sa inyo. At ang mga bata? Kanino yung mga bata na yan? Masungit. Nakakatakot. Anak ng... Mga anak po namin ni Carmen yan, ma. Mga apo niyo po. Natigilan ang dalawang matanda na nasa harapan nila. Kaya kinuha na ni Carmen ang pagkakataon na yun para lapitan ang kanilang mga anak. Carson, Paulo, magmano kayo sa kanila. Sila ang lolo at lola nyo. Mama ko? May ganun po pala kami? Kala ko patay. Tinakpan na ni Carmen ang bibig ng anak niya dahil sa sobrang kadaldala nito. Baka mas lalo silang hindi magustuhan ng mga magulang ni Patrick. Lumapit ang dalawang bata sa mga ito at nagmano, pero tanging ang ama lang ni Patrick ang natuwa sa mga anak nila. Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo, Patrick! Napaigtad ang mga bata nang bigla na lang magtaas ng boses ang mama ni Patrick at padabog itong umakyat sa taas ng bahay. Galit ata ang mama mo sa amin. Nako, hindi iha. Hindi galit ang mama nyo. Kunwari lang yan pero tuwang-tuwa yan ang dumating kayo rito. Talaga po ba? Oo, hindi na siya makapaghintay na makita itong mga apo namin at mas lalong natuwa ang mama nyo nang malaman niyang buntis ka ulit. Ang dami na niyang plano agad. Gusto sanang matuwa ni Carmen sa mga sinasabi ng papa ni Patrick pero alam niya na sinasabi lang nito ang mga bagay na yun para hindi siya masyadong mailang sa mama ni Patrick na halata namang hindi natutuwa sa pagdating nila sa bahay. Hindi naging madali kay Carmen na makisama sa pamilya ni Patrick kahit na ipinaparamdam naman ng kapatid at ama ng kanyang kasintahan na welcome sila sa bahay. Hindi pa rin kasi mapanatag ang kalooban ni Carmen sa ipinapakitang ugali ng ina nito sa kaniya. Kung hindi masungit ay mataray. Hindi rin siya nito masyadong kinakausap at palagi siya nitong iniiwasan. Pero napapansin ni Carmen ang mga simpleng bagay na ginagawa ng ginang para mapasaya sina Carson at Paulo. Kaya kahit na papaano, natutuwa siya. Patrick. Patrick, may avocado pa ba sa baba? Nagugutom ako. Gusto ko ng avocado. Nakapikit na wika ni Carmen nang maramdaman niyang humilab ang tiyan niya at bigla na lang siyang nanakam sa avocado. 4 na buwan ang kaniyang tiyan, kaya naman mas tumindi pa ang paglilihi niya sa kung ano-anong pagkain. Kahit na antok ay idinilat ni Carmen ang mga mata para tignan si Patrick na tulog sa tabi niya. Mukhang pagod ito galing trabaho. Sa unang project ni Patrick bilang isang lisensyadong engineer. Napabuntong hininga na lang siya bago bumangon at bumaba ng kusina. Hinayaan na lang ni Carmen na makapagpahinga ang asawa at siya na lang ang kumuha ng gusto niyang kainin. Wait lang baby, kakain na ng avocado si mama. Hinihimas-himas ni Carmen ang kaniyang tiyan habang hinahanap niya sa madilim na kusina kung saan nakalagay ang mga biniling avocado ni Patrick nang biglang lumiwanag ang paligid. Nakataas ang kilay ng ginang ang bumungad sa kaniya kaya napalunok na lang si Carmen. Mama, anong ginagawa mo rito sa kusina ng ganitong oras? Kinakabahan si Carmen. Hindi niya matunuhan ang boses ng ginang kung galit ba ito o naiinis. Ma,
Gusto ko po kasing kumain ng avocado kaso hindi ko po mahanap kung nasaan. Bakit hindi na lang ang asawa mo ang pinababa mo nang hindi ka na bumangon sa kama niyo? Mukhang pagod po galing trabaho si Patrick, kaya hinayaan ko muna pong makatulog ng maayos. Tss, maupo ka na lang dyan. Kahit na nagtataka, ay naupo na lang si Carmen at pinanood ang sunod na gagawin ng biyenan. Kinuha nito sa ref ang mga abokado na hinahanap niya. Nanakam agad siya nang makita ito, lalo na nang simulan itong kayuri ng biyenan at ilagay sa isang mangkok sa kanilagyan ng yelo at gatas. Ubusin mo lahat yan. Salamat po, ma. Gusto mo po ba? Pwede naman po tayong maghati rito, ma. Wag na. Ibigay mo na lahat ng yan sa apo ko. Sige po. Sinimulang kainin ni Carmen ang avocado at hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang maiyak habang nalalasahan ang avocado sa dila niya. Hindi niya namalayan na pinapanood lang pala siya ng biyenan. Nagulat na lang siya nang tawagin siya nito. Carmen. Po? Mahal mo ba talaga ang anak ko? Natigilan si Carmen at napatitig sa kaharap. Hindi niya inaasahan na kauusapin siya nito ng ganito. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ang anak ko. Hindi po. Ano? Hindi ko po mahal si Patrick dahil kulang po ang salitang mahal ko siya para po maipaliwanag kong nararamdaman ko ngayon sa anak niyo. Sa lahat po ng ginawa ni Patrick sa amin at para sa mga anak niya, hindi po kayang tumbasan ng kahit na anong salita ang mga yon. Napapangiti na lang si Carmen sa tuwing maaalala niya ang mga sakripisyo ng kaniyang asawa para sa kanila ni na Carson. Hindi po sapat ang mga salitang yun para masagot ko po ang tanong niyo. Dahil kung bibigyan po ulit ako ng isa pang buhay, si Patrick pa rin po ang pipiliin kong lalaki na mapapangasawa at magiging ama ng magiging mga anak ko. Kaya po hindi ko lang basta mahal ang anak niyo. Higit pa po sa katauhan kong kaya kong ibigay sa kanya. Kung ganon, mukhang wala na akong dapat na ikabahala pa dahil mukhang nasa tamang babae ng anak ko. Nagulantang si Carmen sa sinabing iyon ng kaharap niya. Ngayon lang sila nakapag-usap ng ganito ng biyenan, kaya naman nagugulat talaga siya sa kanyang mga narinig. Tumayo na ang ginang at tumalikod na sa kanya, pero bago ito maglakad, nagsalita ito. Alagaan mo ang sarili mo, pati na rin ang apo ko riyan sa tiyan mo. Magpalakas ka muna at intindihin ang sarili para hindi ka masyadong mahirapan ng mga anak. Kami na ng papa mong bahala kina Carson para hindi ka na ma-stress. Sasabihan ko rin si Patrick na babantayan ka ng maigi. Mama, hindi naging maganda ang unang pagkikita natin dahil masyado kitang minaliit noon. Nahusgahan muna kita bago kita makilala ng lubusan. Nagkamali ako sa isipin na pera lang ang habol mo sa anak ko pero buti na lang, matigas ang ulo at nagpatuloy pa rin kayo. Huminga ito ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ako galit sa kahit na sino sa inyo. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko magawang patawarin ng sarili ko sa mga nasabi ko sa iyo noon. Ma, kalimutan na po natin yon. Matagal na po yun at hindi ko naman po dinibdib ang mga bagay na yon. Alam ko po na inaalala nyo lang din po si Patrick nung oras na yun. Kaya naiintindihan ko po. Wala po kayong dapat na ipagpatawad, ma. Sige na, ubusin mo na yung kinakain mo at magpahinga ka na sa kwarto nyo. Napalunok na lang si Carmen habang pinapanood ang ginang na maglakad na palayo sa kanya. Nangilid na lang ang mga luha niya nang dahil sa matinding kaligayahan na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Napagtanto niya na hindi galit ang mama ni Patrick sa kanya. Hindi sila kinamumuhian nito. Mahal na mahal sila nito, lalong-lalo na ang kanilang mga anak ni Patrick. Carmen? Carmen, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nagulat na lang nang biglang sumulpot si Patrick na tataranta at mukhang naalimpungatan lang. May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba? Dalhin na kita sa ospital? Tanging iling lang ang naisagot ni Carmen sa asawa dahil napapahikbi na siya. Bakit ka umiiyak? Ang saya-saya ko lang dahil ikaw ang papangasawa ko, Patrick. Huh? Ang saya ko dahil sa'yo ko nagkaanak at magiging parte ako ng pamilya nyo.
Sobrang saya ko, Patrick. Salamat sa'yo. Maraming salamat talaga dahil nakilala kita. Mahal na mahal kita palagi. Carmen, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Okay lang ako. Okay lang kami ng baby natin. Hindi ko lang maiwasan na maging emosyonal kasi nalaman ko ng swerte ko dahil merong mga tao na mahal ang pamilya ko kaya ingatan natin to, Patrick. Gawin nating tahanan ng pamilya natin para sa mga anak natin. Para may uuwian sila sa tuwing mapapagod na sila sa mundong to. Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Patrick habang nakatingin sa kanya. Kaya naman napangiti ito at niyakap siya. Kami ang swerte sa'yo, Carmen. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Paano nga ba mananalo sa laban ng buhay? Paano magpapatuloy kung ikaw ay napilaya na? At paano magagawang maniwala na may naghihintay sa atin sa hinaharap kung sa simula pa lang pinapahirapan na tayo? Dapat lahat ay pinagpapaguran sa buhay. Dapat palaging ginagawa ng paraan ng mga bagay na nais nating makuha para matawag natin itong worth it. At kung minsan din, may mga dumarating na unexpected things sa buhay natin na hindi natin alam kung saan gagamitin. Pero bawat bagay na dumarating sa atin ay may halaga at kahulugan. Kailangan mo lang pagyabungin ng mga ito at tignan ang kalalabasan. Mas masarap pakinabangan ang mga bagay na galing mismo sa ating dugo at pawis kaysa ang mga bagay na mabilis na nating nakuha pero ganun din kabilis mawala sa atin. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanelet here in Miss Teen Stories. Hanggang sa muli, paalam!